Clea of Late Sir, happy birthday sa'yo. Sana mag-enjoy tayo makasaya. Alden, una, ito na yung sabi nga, isa sa mga dream destinations mo, isang London. So, how does it feel na papunta ka dun ngayon? Excited po ako in the first time and parang sinamantala ko na rin po yung trip na to go around London and yun, sana po makakanood yung mga kapuso natin sa October 2 po sa Truxton Theater. Yun, mag-show po ako para sa mga kapuso natin. Isang show lang? One show lang po ito, October 2 po. Oo, at para sa GMA Pinoy TV. GMA Pinoy TV. Yes, ulit na lang. So, how long will you be away? 1 week lang naman po. Saglit lang yun. Nandito ka na lang. Nandito na po ako ng November 5. Pero kasi yung mga fans mo, ngayon pala talagang October, sorry! October 5 pa lang. Ano po, October 5 po, nandito na po ako. So ano mga plano mong gawin habang nandito? Yun po, nakausap po si Christine Babaw, may mga inana po siya sa akin, shinare ng mga dapat puntahan. Yung Dance Lanois, yung restaurant na kakain ko sa Heritage Black. Tapos, first, The Eye, Buckingham Palace. Punta rin po kami ng Stonehenge, naka-schedule na rin po. So, yun, ikot pa more popular. Pala sa'yo nung mitiglay ka dahil sa kagagaling. Kagagaling lang po, yes po. Nagtanong din po ako sa kanya kung tinanong ko yung weather, kamusta, saan siya nagpunta. Nag-share naman po kasi parang pag first time talaga learn na pagpupuntahan yung mga businesses ng UK ko. So, nung sinabi sa'yo na London yung next destination mo, at na-excited ka? Yung ba siname sa'yo from London? Wala po kasi babalik po kami dun eh. For a personal trip, we're going to London po end of October. London and then Germany. Hello mga Dabarkads! Happy Thursday sa inyong lahat at ayan kakatapos ng One for All. Susunod na ang Kakot pa more. Ayan. So ngayon na naghanap na naman tayo ng Dabarkads natin may problema at nangangailangan ng payo. Kaya ito, susubukan natin siyang tulungan. Yan yung kahapon. Ito yung kahapon kasi kahapon hindi natuloy kasi mahina po yung signal doon sa dinalupihan. Kaya naudlot po. Kaya ito na ngayon. Hindi na natin lulutasin. Sipon pa mo. Dear Mengivina, magandang araw po. First time ko sumulat at humingi ng payo tungkol sa problema ko sa buhay. Hindi ko po alam kung paano ko masusolusyonan ito pinagdadaanan ko. Sa po ako musikero by heart, first love ko po ang music. Nung high school po ako ay active po ako sa pagbabanda pero nag-college ako medyo nagbago na yung career path ko. Isa po akong new nurse ngayon. Hindi naman po sa hindi ko gusto ang ginagawa ko pero kasi gusto ko talaga balikan yung passion ko sa pagtugtog ng drums. Kaso ayaw ng parents ko sa gusto kong gawin. Isip ko lang na it's about time para gawin ko kung ano naman ang gusto ko talaga. Paano o kaya i-explain sa magulang ko ang gusto ko mangyari. Ayaw ko kasi na sumama ang loob nila sa akin. Salamat po sa advice na ibibigay niyo in advance. God bless Maine. From Christopher Galvez. Ayan, Christopher, nako. Naiintindihan kita, naiintindihan ko yung problema mo kasi baka hindi ka na masaya, alam mo yun, kasi nga hindi mo nagagawa yung gusto mo sa buhay. Pero alam mo, hindi mo naman, kung gusto mong balikan yung pagiging musician mo, yung pagka-drums mo, hindi mo naman, pwede mo naman siyang gawin anytime. Hindi mo naman kailangan na talikuran yung pagiging nurse mo, kasi sayang na rin yun, hindi naman lahat. Iba nangangarap na magkaroon ng magandang profesyon, maging nurse, maging doktor, pero hindi sila nabibigyan pagkakataon na makarating doon. Pero ikaw, since nandyan ka na, ituloy mo na yan. Ituloy mo na yung pag-nurse mo, pero since mismo nga ka mo yung musikero mong sarili, balikan mo na lang din yun. Hindi naman siguro mahirap na diba, gawin mo yung pagiging musikero, mag-music ka, mag-drums ka, kapag may free time ka. Alam mo, hindi mo naman siya kailangan talikuran talaga completely. Porket nurse ka na, pwede mo naman siyang pagsabayan. Although hindi mo pagsasabayin na at ayan, tayo po yung nagbabalik dahil nawala na naman ang signal. Pero ayan, pagpapatuloy ko lang ngayon. Sa bako nito? Yung sa
full-time nito. Ayan, truth be told, mahirap ang pagiging full-time na musikero. Mas okay pa rin yung meron kang as in professional na profesyon bukod sa pagiging musikero. Pwede mo naman gawin yun as pampalipas oras o kaya para lang ma-continue yung hobby mo, yung passion mo sa music. Pero ayun, wag mong talikuran completely yung pagiging nurse kasi sayang din yan. Hindi lahat. Tulad sabi ko, hindi lahat nakapunta doon, hindi lahat nakakarating, hindi lahat nagiging nurse. Dito at nagiging doktor, so very lucky ka. And explain mo na lang din sa mga magulang mo kasi sabihin mo na yun yung isang bagay na napapaligaya sa'yo. And syempre, mahirap kasi na, alam mo yun, na namumuhay ka na hindi ka masaya. Na hindi mo ginagawa yung gusto mo sa buhay na, alam mo, hindi ka masaya sa ginagawa. So, mas okay pa rin na gawin mo pa rin. Balanse mo lang. Balanse mo lang yung pag-nurse. Yes, time management. Pagbalanse mo lang yung pagiging nurse mo at yung pagiging musician. So, huwag mo kakalimutan yung ito. At ito. Isabay mo na lang. Basta balanse